Magandang buhay everyone! Magandang umaga or kung ano mang araw na panood nyo to. So, andito kami. We are the group Kasertapad. So, I am your host. I am Sylvester Mataya or you can call me Sofia. And then, yung mga kasama ko si Rizaldi Umania, Jamie Sarah, and then Daniel De Rosario, and then Levi Matunan, and then Franco Luis Rosal. So, ngayon, ano bang pag-uusapan natin? Ano yung pinakauna nating pag-uusapan sa araw na to? Ano ba yung mga kwento or may mga aral ba kayo mapupulot dito sa pag-uusapan natin ngayon? So, but before that, pansinin nyo naman yung mga pagkain na nasa harapan natin. Guys, magsalita naman kayo. Biyaya to ni Lord. Amen? Yes! Amen! So, ayan, mag-i-start na sa una nating kwento. Ayan, thank you, Sofia. So, actually, maganda talaga yung pag-uusapan natin dito. Mula sa akin at mula din kay Rosel at kay Daniel. Very deep. Talagang may possibility na ma-relate tayo sa mga pag-uusapan natin. Kasi science, technology, and the society. So, start muna sa part 1, which is ghost plane. Ghost. Nakakatakot ba yan? Depende sa inyo. Pero sa akin, Yung may sada ako sa eroplano. Ano si crack and roll? Bulto pa na pag-uusapan natin ngayon. hindi lang basta-basta mo to. Kasi may scientific explanation naman siya. So, Taray. may relation to sa society, sa technology, so technical din. So, ayan, para matayo din yung mga para mag-goosebumps din kayo. Ano yung tatay? Ko kung ano yung tatang mo. Oo, sensor. Pinaririnig. So, ghost plane. Actually, ayun, dati nung bata ako, takot ako palagi na, sumama kina mama na, sumakay sa eroplano. Kasi nga, baka kakapanood ko siguro to sa movies na may mga nagsisibagsakan na eroplano. Well, in this story, ito yung parang nightmare ko. So, meron sa isang company, airline company sa Cyprus ata yun. Kung dito sa Manila, sa Pilipinas, tawag dito NAIA. Doon naman, ang tawag doon, Helios. So, Helios flight. So, merong eroplano doon na Boeing siya. 737 Wait lang, yung Helios ano yan? Plane or lugar? company, airline company. Airline Parang company. para siyang NAIA sa atin. Ayan naman yung Boeing. Boeing yan yung parang Airbus. Yan yung parang model nung airplane nila. Oo. So, dito naman, itong Boeing na to, August 13 to. August 13, 9 p.m. ata. Bumaba yung eroplano. So, habang bumaba yung eroplano, may malaking ingay na malaking kalabog na narinig sa labas ng eroplano. Sa may pintuan daw. Sino nakarinig? Yung mga cabin crew daw. Tapos yung mga pasahero. Kasi ang ingay talaga. So, syempre, kahit sino naman matatakot. Uy, yung ingay na yun. Babagsak na ba tayo? Ganun. So, pagkababa, at least, kasi pa-landing na sila eh. So, si cabin crew, yung mga crew doon, ni-note nila agad. Sa ating mga IT naman, nagno-note tayo para matiketan kung ano yung mga error doon. So, ito, ni-note nila to, binigay nila kay pilot, kay captain. Tapos si captain, nung bumaba na sila, binigay nila kay engineer. Itong engineer na to, ito si maintenance engineer. Ayan na, so, lumabas na lahat ng mga pasero, lumabas na lahat ng cabin crew. Ang naiwan na lang dun sa airport, yung airplane at yung maintenance crew. So, ang nagli-lead ng maintenance crew ay walang iba kundi si Alan Irwin. Isang UK, middle age na guy. UK citizen siya dun sa sa UK. Ang funny mo talaga mag-joke. Napakaganda. Seryoso na ako, ganun na ako. Mapanganga na ako eh. Grabe ka naman, Jam. Basta Kalido ah. taga UK siya at hinire siya ng Helios para magsaayos ng mga eroplano kasi expert na naman siya. Ngayon,
dahil nabasa niya, may report no, may ingay doon sa may pintuan pala ng airplane nagkalabog sa may left aft. Oh. Left aft ng pintuan. So, syempre, kapag paglilipad kayo, kailangan nakaseal yan. Kasi ano ba mangyayari pag hindi nakasealed yung aeroplano? Pag hindi nakaseal, imagine mo na isa kang Ibon na lumilipad. hindi, balloon, may balloon. So, nung palipad itong balloon, syempre, hindi nakaseal yung mga nasa gilid-gilid, puputok. So, doon nga, para ma-testing niya yung error, para gusto niya kasi ma-recreate ulit yung error. Anong error nito? Gusto niya makita para maayos niya agad. So, ang ginawa niya is pressurize yung airplane. So, hindi niya basta-basta magagawa yun kasi ang pressurization nangyayari lamang sa ere. Nasa ground siya. Yeah. So, para ma-test niya yung error, pumunta siya sa cockpit. Kasama niya yung mga crew niya, pero syempre, chine-check nila yung mga ibang dapat ma-check. Ngayon, ang ginawa niya, may switch doon, pressurization switch, na pag itong pressurization switch kasi, ito yung nagsisilbing taga-maintain ng hangin sa loob ng isang silyadong airplane. Ano yung tsura nung switch? Alam mo yun, Ah, parang parang ano lang ganito. Nakaganito lang talaga yung itsura niya. Ay, iniikot. Oo, iniikot talaga. Kasi di ba usually yung yung sa airplane. Parang Parang, button. oo. Hindi, tsaka yung parang ganun silver. Binababa. Ibang buttons yan. Pero kasi, this time kasi, 2005 kasi yun. Tagal na. All version. So ngayon, itong si Mr. Erwin, nilagay niya, from automatic, ginawa niyang manual para ma-recreate niya yung problema. So ngayon, nung pinipressurize niya yung airplane, well, hindi naman masyadong specific dun sa mga resources ko. Nung nape-pressurize, hindi ata nila na-recreate yung problema. Kasi nga, syempre, dapat nasa ere talaga. Ngayon, ang nangyari, sinulat niya, dinocument niya, walang kalabog, there are no loud noises, hence, okay. Pero over yung pilot na yun, nakapag-pressurize niya yung yung button. Di ba nasa lapag naman na yun? Or ba siya na hindi gagana yun? Hindi kasi niya yung trabaho. Ang trabaho lang talaga ni maintenance, i-check lang kung ano yung dapat i-check. So, He will, kay maintenance, kay Sir Erwin. So, si Sir Erwin naman, since na-note niya, na-document niya, okay na. Umalis na sila kasi mayroong mga ibang pasero, mga bandang 3 AM ata, or mga early morning. So, ngayon, ang nangyari, nung umalis sila, hindi binalik yung switch sa automatic. Ano yung Naka-manual lang. sabihin? Actually, ang switch na yon, yun yung magsisilbing taga-seal para hindi na lumabas yung hangin. So parang in a way, Hangin dahil sa sa manual, parang ima-manual na isi-seal ko gano'n. Oo, parang ganun. Kaya dapat naka-automatic siya palagi. Okay, ngayon. Hindi ginawang automatic. Yung hangin dapat na oxygen na na-sealed sa loob. Dapat nandyan palagi pag naka-automatic. Yun yung nagsisilbing para may oxygen sa loob. Nagigets nyo? Yeah. Napapanood nyo ba yung sa movie na habang pabilis ng pabilis, nawawalan kayo ng hininga? Habang pataas ng pataas. Paangat. Kasi nga yung pressure mas nagiging mahirap, mas nagiging ganon. So, syempre, para ma-maintain niya, kaya nga may switch na yun. Yun yung purpose niya. Okay. Ngayon, dumating na tayo sa ating mga bida. So, yan yung, pa lang yan, background pa lang yan. So, itong mga bida na to, dalawang piloto, si senior pilot, experience sila, no comment. So, experience silang mga piloto. Tapos, yung isa, experience din siya. May problema nga lang mga ugali nito. May attitude, guys. May attitude. Kasi pinipress. Veteran na sila. Mga veterano talaga. Pero kasi, itong captain nito, itong pilot, yung talagang lead
yung piloto talaga, may record siya na natanggal pala siya sa trabaho. Natanggal, bakit? Nalaman na lang, I think, nung natanggal siya ng trabaho 3 months ago, before mag-fly. Ano Anong trabaho reason? niya? Piloto din sa UK. Laro call center. Anong reason? Ano nga reason? Ang reason daw kasi, like, alam mo yung parang hindi siya magandang trabaho, grumpy nga, yung grumpy ka pa, as in, yung mga ibang katrabaho kasi, ayaw mostly sa kanya. Kasi nga, sobrang sungit siya, tapos ma-pride. Sobrang ma-pride. Hindi nakikinig. Parang In other words, ganon. So, parang ganon. Traditional. Like, talagang matigas siya. So, ito pa din isang pilot. Wala naman siyang record. Pero kasi, tawag nito, may ano siya na, may ugali siya na garapal. Tapos, mahirap pa dito, nag-i-skip siya sa mga procedures. skip lang. Nag-i-skip na ng procedures. Alright. Grabe yan. Yun yung dalawang piloto natin. Yung isa, grumpy na hindi masyadong people person. Tapos yung isa, laging nag-skip ng procedures. Right side si pilot, left side yung isang pilot. Co-pilot. Ngayon, dumating na tayo sa mga bida rin, yung mga kasama sa aeroplano, ang cabin crew, nagsisigaw gandahan, ang nagsisigaw gwapuhan. Ang problema nga lang, yung mga nakaschedule doon, may sakit ata sila nun. Kaya, hindi sila makapasok. Ngayon, mayroong dalawang piloto, yung isa babae, yung isa lalaki. Yung dalawa na yun, hindi sila nakaschedule, pero ang sabi sa company sa kanila, pasok kayo, fill in kayo kasi kulang kami ng mga cabin crew. Okay. Yung isa, babae, papasok siya. Yung isa naman, parang ayaw niya, tinatamad siya. Hindi mo nga schedule eh. So, nung nabalita niya na nandun jowa niya, nandun girlfriend ko, sige, papasok na lang ako. Grabe. So, pumasok na lang siya, alang-alang para makasama yung girlfriend niya. So, ngayon, ito na, nakaseal na yung pilots natin, nakaseal na yung cabin crew natin. So, dating na tayo sa proper natin na kung saan lilipad ng eroplano. Bago lumipad ang eroplano, importante palagi, i-check yung mga switch sa cockpit. Kaninong trabaho yun? Piloto. Piloto, syempre. Kay co-pilot at kay captain. Ngayon, ito. Si pilot nandito. Merong kasi laging dapat ginagawa mga pilot. Check nyo muna. So may checklist sila. Check nyo dito, check nyo dito, check nyo dito. Check nyo muna kung dapat nasaan yung switch. Kung nasaan dapat ang switch, doon siya. Gaya yung sinasabi mo kanina yung mga buttons. May mga dapat na pwesto niya bago kayo lumipad. Okay. So ngayon, dahil sa mga pwesto na yon nandun. Ang mahirap pa dito, malilate na sila sa kanilang flight. Yung flight nila dapat 6 p.m. 6 a.m. sorry. 6 a.m. Ang flight nila ay papunta sa, thanks for asking, Athens. Athens. Wow. I think Athens ata. Oh my God, forgive me. Athens. Athens. Greek philosophy. Hindi, sorry. Cyprus to Prague. Saan Anong yun? lugar yan? Parang first time ko lang marinig yun. Parang Hindi kasi sa European countries 'yon. So, pero may stopover sila actually kasi ang haba ng biyahe. So ngayon, since i-check nila yung mga dapat i-check na button, dapat alas 6 nakalipad na ka na. Ngayon, alam niyo yung feeling na kapag nagra-rush ka na kasi malapit na yung time. 1 minute. The power of 1 minute, guys. The power of 2 minutes. Hindi naman sa ganon. Pero you get the idea. So ngayon, yung feeling na yun, itong si pressurization switch, balik tayo doon, nandito sa left side. Si co-pilot na garapal mag-check ng procedures, nandito sa left side din. So, alam niya yun, okay na yan. Ililipad na yung aeroplano.
na ang switch ay naka-manual. In other words, Mali. habang Science. habang papalapad na sila, unti-unti sila mawawala ng oxygen. Yun yung Bakit kaya? Baka kasi kung i-manual mo, siguro ano yun, change in altitude ba yun? So change in pressure. Kaya kapag automatic, matic na si aeroplano, nagre-regulate ng oxygen dun sa loob. parang ganun. Pero ang main purpose ng manual kasi is para para sa maintenance. Ma-restart. So nung ni-manual nila, tas pataas na sila, hindi na nag-change yung kung ano Yung man switch. kailangan. Well, malalaman nyo mamaya. Bakit? Kasi yun yung tanong ng karamihan. Bakit Oo. bakit hindi nyo pinalitan on the spot? Well, So, kapag binanual, still under per airplane. well, hindi natin sure. Pero suppose Under na. Lumipad na siya. Alternate tayo. wait lang. Medyo hindi ko na. Pressurize yung aeroplano. Yung iba namang mga lumilipad like the helicopter or mga... Kasi 'di ba when ascending pataas. Hindi kasi bibilis. Hindi naman kasi bibilis sila bukod sa may i-reach nila yung peak altitude. Attitude. Altitude. So, Attitude. so ngayon, ito na, lilipad din sila. So, nakalipad na daw yung eroplano. Ngayon, so ngayon, 6:07 nakalipad na yung eroplano. 7 minutes siya late. 7 minutes late. Hindi na-delay yung ibang flight. Kasi di ba may napanood tayo sa SBS. Oo, sa Korea. Well, depende din kasi kung sino ata yung gagamit ng Gabi na ba runway. yan? Gabi na yan? Umaga, early morning, 6 a.m. Akala ko pag na-delay, cancel na yun. Hindi, depende kasi sa ibang flights. Depende sa... Pero in this case kasi, mga 7 minutes or 5 minutes na lang yung kalaban nila. Bago malit. 7 minutes, ang tuloy pa din yung flight. Kakancel Hindi ko pa ba maga- yun? 5 minutes. Oo nga. So, ayun, nung palipad na sila, ayan, pataas ng eroplano. So, umabot sila ng 10 feet. That was, anong mga, around 6 pa din yun. Around mga 6'10", ganun. So, 10 feet, Yun. hmm? Gano'n kataas yun. Mga twice the keeper. 10 feet? Twice. First the Kiefer? Oo. Yung 6-footer. Hindi, pero, Ito tayo ng image ni Keeper. Keeper. Tao pa. hindi ko na-search agad yung, may equivalent height kung Eiffel Tower, ganun. Pero anyways, ang target na, so ito si traffic, ang tawag nito. Meron kasing lalaki na talagang, parang traffic, kasi may traffic din sa air eh. So para may iwasan doon, merong parang air traffic enforcer na tatawagin niya si Helios Flight 522. Hello po, ano po yung cruising altitude nila para mabalitaan ko yung nila. Aabutin po namin ang 34,000 feet cruising altitude. So ang taas na 'yon. Pero normal 'yon para sa isang Boeing na eroplano. Kaya naman. Ngayon ang problema nang paabot na sila ng 28,900. Nako, may mga problema na po. Wala sing problema yan. Hindi basta-basta problema. Isang malaking problema talaga. Kasi nga, palapad na sila paano na sila, pataas na. Tit, tit, tit. Doon sa cockpit, merong tumutunog. Ngayon, they called it erroneous beep. Horn, ganun. Horn. Ha? Yung parang beep na nag-indicate na Problema. may problema sa eroplano or sa system. Ngayon, si pilot, tinawagan niya si dispatcher. Doon sa base nila, sa dispatcher. Tinawagan nila, hello po, meron dito sa sa may nagtutunog siya. Nagtataka ako, di mo alam yun? Doon sa piloto, nagtataka ako sa story na, ba't di niya alam? Piloto siya. But then, siguro that time, ganun, kung ano yung trabaho, gawin mo lang. Kung may problema, tawag mo si dispatcher. Malay natin.
Tinawag niya si dispatcher, hindi niya masyado malinawan, kaya nakausap niya mismo, walang iba kundi si maintenance, si Erwin. Oo. So, hello, Erwin, may problema dito sa, nagbi-beep yung, ilaw dito. Actually, dalawa yung ilaw na nagbi-beep. Hala. So, ang isang ilaw nagbi-beep ay tinatawag na yung parang may problema bago ka lumipad. So, like, sinasabi niya sa'yo, caution, huwag kang lumipad. Kasi nga, may problema. So, hindi ko maano yung problem. Kasi, as in, bawal ka talaga lumipad. Gagana lang yon kapag medyo malapit ka na sa ground. Pero nasa taas sila eh. Tapos, ang isang problema ay yung pressurization mismo. Dalawa ang dito, yung design, dalawa magkadikit na ilaw. Dalawang problema din. Alam niyo yung sinabi ni Captain? Ang sinabi niya din is yung nandun sa may bago sila lumipad. Ang sinabi niya ay yung take-off configuration horn. Or yung mismong sinasabi niya na may problema. Hindi naman yun ang problema. May problema talaga yung pressurization. So, si pressurization ay hindi pinansin. Pero kasi, nagtataka si Erwin, gagana lang yung horn na yun, o yung beep na yun, kapag medyo malapit ka sa ground, 28,900 feet ka na. Ba't ka gana yan? Kaya nag-follow up question si Erwin, tinanong niya si piloto, pwedeng pa-check yung switch dyan, sa pressurization switch kung naka-automatic. Kasi alam niya, trabaho niya yun. Pinalitan, ginawa niyang manual. So, minimake sure na, ito ba yun? Wait, sandali. Nakalagay ba sa automatic? So, follow up question niya. Ang sagot ni Captain, nawala po siya sa linya. Nawala sa linya. Wala na sila ng signal. Ngayon, bumalik naman yung call. Pero, marami nangyayari sa eroplano. Another error din is, alam niyo yung mga switch doon. Syempre, so 2005 yung mga mechanical technical gamit na nandun. Iniiwasan syempre ang isang airplane na mag-overheat. So yung mga nandun sa cockpit, syempre mga computer nag-overheat nga. Kailangan may parang nagko-cool siya. Nagko-cool siya para hindi mag-overheat. And then so nagka-problema yung cooling system nila kasi nga panipis yung oxygen nila. So ang nangyari, ito yung napansin na error ni Captain. So, tinawagan niya ulit si Erwin. Erwin, asan yung ko dito? Kasi, yung nagkakaproblema ako sa cooling. Yung circuit kasi, pero parang naginginit yung circuit. Tinanong niya agad, pwedeng pa-check po yung switch kung naka-automatic. Pinilit niya, in demand na tinanong, asan yung circuit dito? So, kita nyo talaga ugali ni Captain. Malalaman nyo talaga ba't siya tinanggal. Hindi niya alam. Kaya nga nagpo-follow up siya eh. Kaso, talagang in-ignore niya talaga. Tapos, sumagot na lang si Erwin, nasa likod ng upuan mo. Hinanap niya sa likod ng upuan niya, pero biglang nawala na. Wala na. Hindi niya na matanong. Si Erwin naman, siguro maliit na problema, okay na to. Nasagot ko naman yung tanong ni Captain. So, uwi na ako guys. Ganun. Hala. Umuwi na siya. Mga 6:20 yun ha. Mga 6:20. So, ngayon, biglang nagka-problema kasi si Helios Flight 522, hindi siya nakikipag-communicate sa base. So, ngayon, tinawagan niya yung stopover niya. Yung saan siya mag-stopover. Hello po, pwedeng tawagan nyo nga si Helios 522, Flight 522, kasi hindi niya kami sinasagot. Sige, tatawagan namin para sa inyo. Hello, Helios 522, ito po yung sa stopover nyo. Hindi nyo po masagot yung, yung base. Flatline. Next day na ba to? Flatline naman to. So, hindi, next day na ba to? Same day. Same day. Kailan to? same umaga pa din. Kala ko next day na eh. Bakit hindi sila nagmasagot? Ayun nga. So, malalaman nyo mamaya. Kasi, kasi
Kasi doon sa records, doon sa orange box nung nag-crash, may mga ginagawa daw ni piloto na kakaiba. So, may explain ko sa inyo mamaya. So, since nag-ano sila na, uy, sagutin nyo naman kasi ilang beses silang sumagot, mga 6 or mga 6 or 9. Hindi nila sumasagot. Tapos si Rosel, low battery na yung laptop mo. Hindi ako pa nagsasalita. Magsalita ka na. 2 minutes. Ako. Bilisan ko nang sagot. So, ayun, so ngayon, papunta na sila dun sa destination sa Prague, sa Athens. Ngayon, dun sa airspace nila, nakikipag-communicate din pa din sila kay Helios 522. Hindi pa din sila sumasagot. Ang nakakapagtaka dito, actually, since naabot niya na yung altitude niya, 32,000 na feet altitude. So, congrats. Good na yan. Naka-program yung system ng aeroplano na mag-autopilot. Dating na siya sa destination niya. So, ang ano ngayon dito, since walang talaga nakikipag-communicate, pero dun sa airspace ng Cyprus or yung malapit sa destination nila, naglo-loop siya. Naglo-loop yung airplane. So, Paano yung ginagawa niyang loop? Parang ganun. like may pa-circle, marang pa-8. So, May meaning yun. like parang may sa program lang ata niya talaga 'yon. Pero based sa references, naglo-loop talaga siya. So ngayon, dahil sa loop na 'yon, talagang doon sa airspace ng destination nila, nagpa-send na sila ng mga F-12 fighter jets. So, yung mga fighter jets na 'yon, nilapitan nila si Helios. So, magre-report na sila sa base nila mismo, sa airspace nila. Kasi ang daming nagtataka, ba't paikot to? Anong nangyari? Buti hindi nagpapanik yung mga pasahero nandun sa airplane. Or nagpanik sila. Well, malalaman nyo mamaya. Kasi, hindi lang basta-basta panic. Pero ayun nga, na-describe ni yung pilot ng jet fighter na yun, nakakatakot. Talagang yung nandun sa base, yung balahibo sila, na-shock sila. He described, hello, base, people on the plane are motionless. There are gas masks. They are wearing gas masks. And some gas masks are dangling. Okay, so, sabi ng base, okay, so, received. So, ayun, patuloy pa din sila na, tinatry na bantay, like, paano natin to ibababa? Ngayon, oh my God, merong nakita niyang papunta sa cockpit kasi si pilot, si captain, nakahimlay na dun sa may control. Alam mo, parang parang nawalan siya na, ganon. Tapos nakasandal lang siya sa mga controls. So doon sa sa mga controls niya, nawawala si co-pilot, hindi niya mahanap. So yun yung ni-report niya hanggang sa may nakitang pumasok doon sa cockpit. Dinescribe niya yung lalaki na naka-blue vest. Tapos inassume niya na isa itong cabin crew. Ni-report niya doon sa base. So nung na-report niya sa base, sinabi niya din doon sa base na sinisinyasan ako nung nasa loob, na meaning nakikita niya kami. So, actually, itong lalaki na to na pumasok sa cockpit, ito yung hindi nakaschedule. Ito yung sasama niya, yung jowa niya. Yes! Then, since nandun siya, tinatry na makontrol kasi upon investigation, piloto naman siya, qualified siya, pero hindi para sa Boeing. So, malabo pa din na maibaba niya. Nung wala pang 1 minute, sumabog yung left engine. Bakit sumabog? Nag-overheat. Tapos, yung fuel nawala na. Nawala. Kasi nga, ilang nang paikot eh. Ikot-ikot na. Ilang oras na ba silang ikot-ikot na? I think mga almost 3 hours. Mag-overheat talaga yun. So, ayun.
So, sumabog yung left engine. Nung sumabog yung left engine, na-witness to ng jet pilot. So, pabagsak na yung eroplano. So, a good thing here is walang civilian matatamaan. Bali lang yung naano ang Aeroplano. yung pababagsak na. Nasa dagat ba sila? Hindi. Valley. 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 Mm-mm. Sa may Grammatico, Greece. Grabe, Greece. Greece pa talaga Greece. Now, so na-witness talaga yung jet pilot na sabi niya, Mayday, pabagsak na ang Helios 522. Tapos yung doon sa may pabagsak na eroplano, nagsasalita siya. Kaso hindi ma-receive ni jet pilot. So, ayun nga, bumagsak na nga yung Helios 522 sa Greece, sa may valley. Kasama doon ang mga mag-asawa, babakasyon, at ibang mga bata, mga iba scholars, exchange students. Ang namatay, 121. No survivors. No survivors, sir. Parang yung Yung kanina, Ha? yung lalaki. Namatay din. lahat sila, parang yung ano. Kasi akalain mo ang bilis nung pabagsak ng eroplano, mga 1,040 miles per hour ata. So, syempre madadrag yung mga ibang terrains. So, kung mapapanood niyo yung documentation nito, mas nakaka-chills. Sumigaw yung mga nandun sa base. Yung mga nasa base kasi inaabangan kung ano yung sinasabi ni jet pilot. So, sumigaw sila. Talagang terror, very tragedy. Ika nga, one of the most tragic and horrific stories in the aviation history. Dahil lang doon sa switch na yon. So, ano nangyari after nung tragedy? May pagbabago ba sa policy? May pagbabago ba sa mga rules? Kapag Yes, may mga nagbago talaga. Mas mas na yung systems, mas nag-strict sila sa mga pindot, sa mga switch. Kasi nga, nakita ko may design, maganda yung design. Hindi nila kinonsider ang isang element, human error. Na baka makasama. So yun yung parang na-reflect ko. Tapos kung magtataka kayo, bakit dun pa lang sa airplane sila? Bakit hindi man lang nila nakita? Pamilyar ba kayo sa hypoxia? Hypoxia. Ano yun? Hypoxia. So since pataas, wala na ng oxygen. Yung utak mo, first na mata mo, tapos yung mga ibang limbs mo. In other words, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Unconscious ka. So, ibig sabihin, na-deprive sila ng oxygen. Yes, sir. Nadamay din pati yung physical abilities nila. Yung hindi sila makaisip ng tama. Kaya nga itong si pilot hindi siya nakaisip ng tama na hindi sinasagot si Erwin. So, habang nagkakaroon sila ng exchange ng communication kanina, doon pa lang nagiging disoriented na sila. Yes, sir. Ibig sabihin at that time na de-deprive na yung oxygen nila. Yes. So actually, doon pa lang kasi around 6:20 nga. Bumaba yung mga oxygen mask. Yung mga oxygen mask na to, na-alarm si cockpit na okay, so ito yung oxygen mask, may problema, i-inhale nyo to. Actually, kampante pala yung mga passengers that time na bababa sila. Oo. Magdi-descent. Alam niyo ba kung gaano katagal lang yung pwedeng huminga? Doon, 12 minutes lang. 12 minutes. Kasi parang emergency landing Yes, na sir. yun, di ba? Yes, emergency landing. Hindi man lang sila na follow up si pilot. Ito mga cabin crew na okay, bababa tayo, confirm ko lang may problema ba. Hindi man lang na-confirm kasi nga yung pati mga passengers, mga cabin crew, hindi sila makaisip ng tama. Nag-hallucinate na sila. Kasi nga yung iba talaga yung epekto kapag walang oxygen sa katawan, like nawawalan ka ng oxygen. So dahil nga doon, chain of events nga, domino effect. Mula sa meron kang piloto na garapal sa protocols, hindi sumusunod, nag-skip ng protocols,
hanggang sa marami kang napahamak, maraming namatay. Ang dahil lang sa switch na yan, ang dami naman. At dahil lang din sa ignorance. Pwede din. Kahit sabihin natin si maintenance, okay, nakalimutan mo yung switch. Si pilot dapat nakita niya din. Kaya nga hindi nila dinouble check. Human error nga kasi. Ini-skip niya kasi. So, ayun. Anong masasabi niyo? Ang deep, de joke lang. Wow. I feel so, de joke lang. Tapos lalong naging grabe yung overthinking ko kasi hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano ever. Same. Since birth, di pa ako nakakasakay ng aeroplano and natatakot din ako kasi may mga experience na sinasabi na pag nasa aeroplano ka, grabe yung ugong kasi may mga bata daw na natutrauma kapag sumakay ng turbulence. aeroplano. Oo, yun. Tapos ako, every time na may nakakarinig ako ng ganun story, parang natatakot na ako na i-try. Kung sasakay man ako doon, pa gusto ko rin pupunta sa cockpit. Ako na lang mag-check lahat ng controls kung naka-open. Kasi, Ako man. diba? Parang feel ko gusto ko na lang laging may 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 parachute. parachute. Oh. Pag narinig mo agad, pag may beep 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 agad, alis ka na, lumabas ka na, parachute pababa. Actually, hindi yan basta-basta kasi. Hindi doon ang mahirap na kalaban dito is kapag nawawalan ka ng oxygen, hindi mo alam eh. Alam niyo kung Disorient talaga. anong Ay, pa diba? nagpataas sila. Mga 5 minutes or mga 3 minutes, tumama na yung hupok siya. Ay, di ba, sabi mo, hindi natin alam na nawawala ng oxygen. Kaya nga siguro meron ng bagong technology ngayon. Yung sa relo, May Apple nadedetect na Watch. yung, Ay, ganun ba? level. O, alam nyo na, di ba, may mga advancement sa Well, Yung technology. ginagamit natin doon sa Oo, medical sa- job. Well, Ganun. well, mega din 'yon, pero dun sa mga airplanes din kasi, naging case study din ito sa mga aviation Oo. students. Maski parang sa atin para sa mga IT, naging case study na okay, maging aware naman kayo kasi marami talagang madadami. Wag check protocols, wag mag-skip ng protocol. Yan palagi importante, wag mag-skip ng procedures. Alam mo, para sa akin, not just the pilot, yung awareness. Pati dapat yung passengers, alam mo kapag sumakay ka sa ganung eroplano, alam mo dapat aware ka rin sa mga surroundings mo. Kasi what if hindi aware yung piloto, tapos ikaw, hindi ka rin aware, hindi mo masisave yung sarili mo. Pero kung ikaw, piloto ka din, or may alam ka about dun sa mga ganong pangyayari, dun sa mga ganong story, ma-resolve mo yung yung pangyayari. Pwede ring ma-save mo yung sarili mo or ma-save mo pa yung mga taong nandun. Well, hindi kita masisisi kasi talagang mapapa-overthink ka. Like, mang tipo pag sumakay ka ng eroplano tapos tatawagin mo yung cabin crew, pwedeng i-check ko yung yung cockpit muna. Ganon. Pero actually, Baka terrorist ka na. doon sa mo kanina, doon sa tanong mo kanina, talagang yung mga airspace, lahat, buong mundo, naging aware sila kasi mas naging stricto sila sa mga pagsasagawa ng design ng mga button sa mga switch. Yung pressurization switch, mas in advance nila. Kasi nadala na sila eh. Sino bang hindi madadala doon? So, wala nang manual, puro automatic na lang. Meron pa din, pero mas matitrigger niya agad, mas matitrigger si pilot agad kung manual or automatic. May remote na yon o wala? So, So, ibig sabihin, walang clear indication na naka-automatic or manual yung... meron pa din, pero unlike Helios Flight 522, hindi ganito. Mas advanced siya. Wag na kayo magtaka, pero yung Helios kasi, yung air company na yun, parang economy friendly flights lang siya. Ngayon, na-research ko pala na itong si Helios sa company na to, may reputation sila na yung mga empleyado doon may pagka-skipping sa procedures. Yung culture nila na okay na yan, ganon. Like, Skip Basta procedure, budget bahala na. Ayan, budget cuts kumbaga. So talagang kung you buy what you get, you are served of what you paid. Yes. So Hindi na lang di ba? Usually pag may mga sa airplane talaga may safety gestures nila. Mhm. Which is yung parang yun, tawag dito, yung pag ganon. Hindi siya parachute. Yung pag ganon, yung Vest? parang vest. What if though iniisip ko lang siya, what if
kung sa budgeting ang pag-uusapan, bakit di na lang, if in case na mangyari yun ulit yung ganung bagay, bakit di na lang mag-add sila na additional safety gestures, like yung, for example, yung parachute, or di kaya additional oxygen for it, para if in case na mangyari, at least they have other option or extra para sa mga ganung eksena. Well, actually hindi nagkulang yung mga emergency na yun. May mga nandun, laging nandun. Ang nagkulang si airline company. Kasi, nagtataka kayo, bakit pinapasok yung pilot? Alam naman na yung records niya ganun. Actually, yung pilot, basta lang siya nang tanggap. Hindi siya nagtatanong ng reference. Okay. Si captain, dun sa airport, hindi nila tinanungan ng reference. Ba't ka natanggal sa ibang kabilang trabaho? Basta may experience. Basta may experience. Experience, Porque okay. may experience na, okay na. So, dun sa aftermath, actually kinasuhan si Erwin. Kinasuhan din si Helios Airline na kinasuhan to ng mga pamilya. Ang dami ba naman? No, sa dami ng pamatay. Tapos, maraming kinasuhan din sa Helios sapagkat, ayun nga, may reputation sila na lagi silang nag-skip ng procedures, mababa yung safety protocols nila. Sabihin natin, yung safety measures nandyan, pero kung yung mga kasama mo ay medyo yung may pagka-ignorante, ganon, wala madadamay. So, shinut down din lang ito nung 2006. So, wala na yung airlines na to. And then yung piloto si Erwin na kinasuhan, nakalabas din lang siya. Kinasuhan siya ng manslaughter. Ilang taon siya na? 10. Pero nakalaya din lang ata after 5 years ata. Kasi may pera kasi. Pero yung mga ibang kasama niya, yung maintenance, naiwan pa din. So, ayun, yung masasabi ko sa first story natin. So, may pagka-science, hypoxia. Walang ka na mali, yung technology. Tapos yung society nga, talagang yung culture. Kung kampante ka, okay. Kung may experience ka, okay ka. Okay ka. Wala nang background check? No, sir. Ay, meron naman. Pero, make sure i-skip mo yung protocol. So, ayun. Ano yung aral? Ikaw, as a storyteller, ano yung aral na nakuha mo nung nalaman mo yung story? Kasi ikaw yung nag-share sa amin, so insights lang yung mga nakukuha namin, ganun. Ikaw talaga yung may mas deeper understanding dun sa topic. So, ano yung aral na nakuha mo? Tulad ng sabi ko kanina na very known yung moral of the lesson, huwag maging ignorante. Tapos ayun nga, tulad din sa, for example, sa mga procedures, always follow procedures. Kasi nga tulad nito, inignore mo lang porque yung iba diyan kampante. Like kung marami kang experience, so what? Ang importante diyan, everyday may safety kasi marami kang madadamay kung hindi mo anisikaso yung trabaho mo. Dami mong buhay. Tapos kung wag naman sana porque ito lang yung, for example, ito lang yung mabibigay ng airlines, ganun, wag mo naman babaan yung quality ng service. So always check protocols, tapos wag ignorante, tapos follow procedures lang talaga. Yung isa pa dyan, para sa akin hindi lang basta experience yan dapat alam mo talaga yung specific na inaano mo, di ba? Halimbawa sabi, ikaw Sofia, ilang taon, gaano katagal ka na nagmamaneho? Siguro for 5 months na. 5 months? Yes. Okay. Pwede na yun, di ba? Pwede na yun. Hindi, tama. Sakay pa ba tayo sa kanya mamaya? So may experience siya and technically may lisensya na siya, di ba? Pero hindi porke nagmamaneho ka, pwede ka na magmaneho ng bus. Yes. Di ba? Tingin mo ba? Iba kasi sila So there's still technicality to check. Hindi porke may experience ka ba magmaneho? O sige. Ikaw na lang. Eto. Mag-drive ka dump truck. Kaya ba yun? Iba kasi. Kaya siguro at that time talaga kulang talaga sila procedure.
Hindi naman kasi ilang taon na din kasi nag-operate yung airlines na yun. It just so happen na naging arrogante. Like, lumaki yung ulo ng mga staff sa ibang cabin crew. Okay. That's all. Thank you. So, ayun, may mga comments pa ba kayo sa first podcast natin bago sumunod si Daniel at si Rosel? Kasi feel ko naman merong kwento na talagang siguro nakakaawa, no? Break muna ay yung gusto mo. Break it down, yo, mic drop. So many dumb